Kasalukuyan pong may nagaganap na rally ngayon sa Mindiola, no? Rally po ito ng mga estudyante na nananawagan na sa mga kurap na opisyal na ikulong ang mga kurap. Kaya lang po nakakalungkot na sabihin po sa inyo na pati po si BBM ay kanilang dinadamay. Ang hindi po nila alam, hindi ko alam kung alam nila o hindi, o nagbubulag-bulagan lang itong mga estudyante na to. Ang kurap po ay hindi po kasama si BBM doon. Ang mga kurap, ito po yung nasa official, mga official ng DPWH, yung mga congressman na sina Saldico at saka itong napagbibintangan na si Martin Romualdez, yung mga senador na tumanggap ng mga porsyento na galing sa DPWH na dinadala sa kanila. Nandun po yan sa Senate hearing eh. Bakit po ganito yung nangyayari, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy, huwag niyo pong kalimutan na mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, para po for the latest update and exciting content, ano? Ito po. Ito po ay sa Mendiola. Mga grupo po ito ng mga estudyante sa mga pinaghalo-halong mga estudyante, university dito sa University Built, no? Oh. Ang kalagay po rito is Kadiri ang kurap. Hundreds of students from various colleges and universities in Metro Manila gathered on Friday afternoon in Mindiola to participate in the National Day of Action Against Corruption. Yan po. Ito po ay sa Daily Tribune. Ito naman po ay ang sa Inquirer, various group of students from different universities gathered to protest against corruption in the Philippines. These students use their voices to make themselves heard at Mindiola, Manila City on Friday, October 17. Ngayon po yan. Kaya lang po ito, mga picture na lang po ito. No? Ito po yung actual. Oh. Sa kabila naman po, dito sa Manila Bulletin, ito na. Youth. Student and youth groups staged a protest in Mindiola, Manila on Friday, October 17 to condemn the alleged misuse of government fund. Ito po yung ugat po nito, yung flood control anomaly. Flood control anomaly na napakalawak po. Mula mula Cagayan, mula Luzon, mula Apari hanggang dito sa Mindanao. Luzon hanggang Mindanao po ang korupsyon ng DPWH. Kasabwat po ang mga congressman. Kaya po nagkakaroon ng rally ngayon. Ano? Kaya lang po ang mali rito, so rallying ito, isinasama nila si BBM na corrupt daw. Ito papakita ko po sa yung picture ha. Oh, ayan oh. Oh. Ito po si Renico, yung representative ng Kabataan Party List. Ano? Si Renico po ito. Pinapangunahan niya po ang mga kabataan na mag-rally, magdemonstrador, ay magbuo ng rally no sa Mindiola upang ipanawagan na ikulong ang mga kurap. Ako na kaisa din po ako dito sa pagpapanawagan ng ikulong ang mga kurap. Pero taliwas po sa mga panawagan nila.
Eh, kaya nga binuo ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure na siyang magunguna sa pag-iimbestiga ng malawakang ghost project at flood control anomaly. Hindi po kasama diyan si BBM sa mga kurap na 'yan. Hindi po siya kasama. Kung may kasama man diyan, siguro hindi siya. Ako naniniwala na hindi kasama dito. Pinipilit lang nilang idawit at paratingin ang investigasyon sa Malacanang. Pero ako talaga buong loob ko na hindi po siya kasama. Bakit pa siya gagawa ng independent body na mangangasiwa sa pag-iimbestiga kung kasama din siya? Ano? 'Di ba? Ang tanga naman niya. Dapat pwede niya na lang ipahinto 'yan, 'di ba? Siya lang po ang presidenteng nag pinaimbestiga ang sarili niyang administrasyon. Wala na pong nakagawa niyan kundi siya lang. Dahil sa hangarin niyang mawakasan ang corruption, kaya niya binuo yan. Kaya kayong mga kababayan, pag-aralan po ninyo ang sitwasyon ngayon. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga maling hakbang na ginagawa ng mga rallyistang ito. Okay mag-rally sila. Gusto ko mag-rally sila. Kasi parte yan ng ating demokrasya. Pero idadawit mo yung wala namang kinalaman dyan, mali po yun. Hindi po tama yun. Ang dapat managot dyan, yung mga may kasalanan talaga. Yun talagang may kasalanan. Kaya nga nagkaroon ng investigasyon eh. Kasi ang rally po yan, tuwing Biyernes po yan, may rally. Kaya nga po, gumagawa na yung mga senador ng paraan upang mahinto na itong rally. Nandyan yung nagpapatawag ng snap election na si Alan Cayetano. Ha? Dahil nga po sa pagkakamali ng kanilang grupo ng Senado, dahil kumampi rin po sila sa isang kurap na BP na walang iba kundi Sara Lustay Duterte, kumampi ang mga Duterte black doon sa kanilang puon na isa ring involved sa corruption. Kaya nga po na-archive yung kanyang impeachment trial. Doon pa lang malaki ng pagkakamali nila. Dapat dininig muna nila. Kung gusto nilang i-absolve, i-absolve nila. Ganun lang naman yun eh. Pero ang problema dyan, in-archive nila. Kaya malaki ang kanilang pananagutan sa bayan. Yan ang umpisa ng pagkakagulo dito. Pangalawa, yung salitang forthwith na ginawang komplikado ni Chis Escudero. Ayan, iyan pa ang isang pagkakamali nila. Ang sinasabi ni Chis Escudero, ang mga nagko-komento lang daw ay yung mga pro-impeachment. Pro-impeachment? Di. Loko-loko sila eh. Kaya nagkakagulo tayong lahat, patong-patong na yung problema natin dahil sa mga maling desisyon ng Senado. Bumulaga pa itong korupsyon na ito. Nagkapatong-patong na. Alam nyo, kung tutusin, itong rallying to, pag ito lumaki ng lumaki, ako sana wag mangyari na lumaki ng lumaki to dahil baka mapalitan ulit ang ating gobyerno. Sabi ko na nga ba, ang panawagan ko nga, ang gusto kong mangyari na i-abulis na yung Senado na yan. Kasi wala eh. Pinagtataguan lang ng mga korap na opisyal. Tinataguan lang ng korap.
corrupt na senador, yung mga pabalik-balik na lang sa Senado, magpapahinga ng 3 taon, pupunta sa kanilang bayan, tatakbo doon, sa kanilang probinsya, tatakbo bilang gobernador, bilang mayor. Pagkatapos ng term nila doon, babalik ulit dito sa national, tatakbo ulit sa Senate. Magiging ang mga botante naman ibinuboto. Kaya pagtakbo nila mananalo na, binoto sila mananalo ulit. Kaya kasalanan din ng mga botante. Paulit-ulit na lang silang nanunungkulan. Paulit-ulit ang kanilang pagnanakaw. Kaya lumulubog ang Pilipinas. Hindi po ako naniniwala na mahirap ang Pilipinas. Hindi po ako naniniwala. Mahirap ang Pilipinas dahil ninanakaw ang ating pondo. Napagnanakawan na tayo. Ha? Biro mo, ang involved na pera ngayon na ninanakaw nila is umaabot na sa trilyon. Itong mga diskaya na napakaraming kontrata, no? Bilyon-bilyon ang kanilang pera na nakukuhang pera. Bilyon-bilyon. Pero may mga kasabwat silang mga congressman at senador. Ha? Hindi lang sila. Kasi hindi nila magagawa yun kung walang mga kasabwat. Kaya dapat managot yung tunay na may kasalanan. Hindi yung idinadamay mo yung isang tao na wala namang kinalaman. Ngayon, kung may mga involved sa party, halimbawa, pinsan ni BBM involved, bakit hindi yun ang talagang kasuhan upang makulong? Hindi yun kakasuhan mo yung taong wala namang kinalaman dyan, nakagaya ni, ay i-involve nyo yung mga taong wala namang kinalaman. Di ba? Mahirap naman po yun. Kagaya niyan, pilit nilang idinadamit ang pangalan ni BBM dito sa corruption na to. Ikaw ba naman gagawa ka ng isang independent body upang mag-imbestiga sa mga corruption kung alam mong sasabit ka? Loko-loko na ang taong gagawa ng ganun. Kaya nga ako naniniwala na hindi nga siya kasama dito sa corruption na to. Hindi po siya dawit. Ang ating Pangulo ay hindi dawit sa corruption na to. Ano po? Kaya po, sana matapos na itong kaguluhang ito at makapagsimula na tayong lahat. Mahirap naman kung madamay pa yung mga taong hindi naman talaga involved sa corruption. Kung sino ang mga involved sa corruption, yun lang. Tapusin muna natin itong ICI investigation. Ngayon, kung sino ang inirekomenda nila na makasuhan sa Sandigan Bayan, yun. Kasi ito, ang investigasyon ng ICI, i-recommend nila yan sa ombudsman. Ang ombudsman ang magpapadala ng magkakaso papuntang Sandigan Bayan. Doon lilitisin lahat ng involved dito sa corruption na to. At sana matapos na yan, yung itong corruption na to. Ano? At para makapagsimula na tayong muli, kasi marami na po ang na-involve na tao rito. Ipaglaban natin kung ano yung tama. Kung anong tama, tama. Ang mali, mali. Yun lang po ang para sa akin. Hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe para sa update at yung mga bagong update sa inyo, makikita nyo pag kung nag-upload ako ng video. Ano? Maraming pong salamat at mabuhay po kayo.